Umuusbong ang usap-usapan sa Senado kaugnay ng pagbibigay ng kopya ng transcript ng Senate hearing sa War on Drugs sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, questionin niya ang Senate leadership kung bibigyan ng certified true copy ang ICC ng investigasyon ng Senado ukol sa War on Drugs ng Duterte administration. Alright, welcome back to my channel mga guys. At yun nga, no? Pumalag talaga itong si Senator Bato. Ito kasi yung Senado, no? Nagpapahayag na bibigyan daw nila ng certified true copy sa kanilang investigasyon dito po sa War on Drugs ni Duterte. Ang tanong kasi, bakit mo bibigyan Senator Chis Escudero? Alam naman natin itong si Chis, no? Ito po yung waiter ni Admiral. Ayan mga guys, no? Talagang kasi humihingi po yata itong ICC ng kopya doon sa investigasyon nila. At plano po nila bibigyan ng certified true copy. Bakit ganyan? Di ba? Ano ba jurisdiction nitong ICC? Yun nga ang nakakainis mga guys. Kasi itong Senate leadership, ito dapat ang questionin natin. Questionin natin itong si Boy Kilay. Yung liderato po dyan sa Senado. Kasi bias na po talaga kasi itong liderato eh. Ang dami na pong pagkakataon talagang nakikita natin kung gaano ito nagpatuta dito kay Madam Lisa Tanas, di ba? Oo. Kasi itong si Boy Kilay, alright mga guys, no, tunghayan natin tong balita. Dito pumalag po talaga si Senator Bato. Let's go. Giving in to their request is tantamount to recognizing the jurisdiction over us. And our government is very consistent in declaring that ICC has no jurisdiction over us. Wala talagang jurisdiction. Dahilan si Senador Ronald Bato de la Rosa upang bigyan ng International Criminal Court o ICC ng kopya ng transcript o ang tala ng mga napag-usapan sa isinagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs. Nilinaw ng mababatas ng kanyang pagtutol dito ay hindi dahil nadadawit siya sa issue bilang dating hepe ng pambansang pulisya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip, ito ay dahil walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa na muling kinumpirma kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Although we are co-equal branch with co-equal branch of government with the executive, kung yun ang stand ng executive branch of government na hindi natin recognize, at sana yung legislative branch also follow the same line. That's my point only. Hindi porque ako'y isa sa akusado doon sa ICC, gano'n na instant. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na kung may humingi ng kopya sa Senado ay hindi mag-aatubili ang mataas na kapulungan ng Kongreso na magbigay ng certified copy ng transcript ng pagdinig kaugnay sa extrajudicial killing o EJK. Ganun na lang ba kung may hihingi bibigyan agad? Or nagpaparinig po itong si Boy Kilay? Bakit? Anong dahilan? Bakit hindi nyo ibigay dito sa ating Justice Department, dito sa DOJ? Wala ba kayong tiwala, Boy Kilay, dito sa DOJ? O baka alam ninyo na talagang wala kayong route? Alam nila na matatalo po sila dito sa DOJ, no? Kasi, matagal na kasi itong war on drugs eh. Bakit walang naisang pagkaso? Ngayon, natapos na lang ang investigasyon nyo dyan. Tapos, nagpaparinig kayo, nabibigyan itong ICC. Bakit ganon? Bakit hindi sa ating sariling justice system dito? Wala ka bang tiwala, Boy Kilay? Kung kami nga, wala kaming tiwala sa iyo. Talaga dyan. Kasi sinasabi na nga ng Presidente Marcos ninyo, na talagang hindi niya pagbibigyan itong ICC. Pero ito ngayon si Boy Kilay, alam naman natin mga guys na itong amo niya, ay alam na din. Diba? Anong sabi ni Pizarra? Alam ko kung sino ang mga amo ninyo dyan, lalo na itong si Tambaloslos. At saka ito nga kay Sara, no? Kapunta tayo dito kay Sara doon sa hearing kanina. Kanina po si Akop talagang ang kapal ng mukha nitong congressman. Matalino kasi hinahanapan talaga niya ng pagkakamali technically.
pilit niyang isinisingit, pilit niyang he's putting words into Commission audience mouth, no? Kasi pinipilit niya na hinahanapan talaga niya pagkakataon kahit sa anggulo, ang kwento, no, walang sinabi ang itong Commission Audit na meron pong korupsyon, di ba? Kaya kanina po ang haba-haba na lang mga investigasyon, wala po talagang nabigay na pahayag na meron pong korupsyon. Kasi tatlo po yan, no? Corruption, bribery, at saka itong betrayal of public trust. Yan ang kailangan dyan, no? Pero, meron din kasi mga paraan dyan sa Congress na pwedeng i-shortcut. Pwede na silang ipasa dun sa Kongreso nila na kailangan lang nila ng 1/3 of votes dyan. Yung mga 100 plus yata yon. O, bakit hindi nila gagawin yan? Nagawa nga yan dun kay, kay former President Irap Estrada, di ba? Oo, meron shortcut dyan. Pwede na lang i-shortcut yan. Kaya lang, hindi nila ma-shortcut kasi there's no substance pa rin sa reklamo dyan kay BP Sara. Wala pa rin silang nakitang korupsyon, no? Talagang namimingwit. At ngayon naman, ito naman kay Tatay Digong na kaso dito sa War on Drugs, pinipilit nilang ibigay dyan sa ICC ang mga tulongges, no? Ito naman, no? Talagang umeepa naman itong si Boy Kilay, no? So talagang mag-ama ang tinitira nila mga guys, no? Ayaw nilang paawat. Sinabihan na nga sila ng ibang bansa, natigilan niyo po. Yan yung mag-ama kasi kayo ang kawawa. Kaya nga siguro nag-away itong si Tamba at saka itong si Lisa. Ang dami pong pahayag na meron pong tensyon dyan sa Malacanang, no? Kasi itong mukhang ito si Romualdez, hindi po paawat, ayaw po niya paawat dyan sa impeachment ng nilang plano, no? Mukhang itong si Lisa, mukhang ayaw na niyang gusto niyang lubayan na itong si Sara. Pero itong si Tambaluslos, no, talagang nagtitreten pa daw dito kay Lisa na ibubulgar niya yung paggamit nila ng pulboron, pati yung anak niya. Yan na, no, ang mangyayari. No? Nakakarma na itong mga to. Pero bago nga pahayag ito si Tambaluslos, nagbigay po siya ng pahayag doon sa kanyang bahay doon sa Kongreso, no? Anong mga pahayag niya, talagang hindi daw nila papayagan ang kasamaan, ang kadiliman. Pinaparinig talagang Duterte naman na tinutumbok niya. Kaya aabangan po natin mga guys kasi nagbabanta po sila sa impeachment at saka ito naman si Sara, meron din tong ipapalabas patungkol dyan kay Tambaluslos. But before that, continue tayo dito kay Senator Bato. Ngunit sinabi rin ito na hindi maaaring kung sino-sino lang o basta-basta lang sila magbibigay ng kopya ng walang dahilan at rason. Sakaling magbigay pa rin ng transcript ng drug war hearing ang Senado sa ICC, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na maaaring walang problema ito para sa Senate President, ngunit mukhang may problema niya sa kanya. Yan. Depende yan sa liderato ng Senado, no? Kung gusto niya i-submit doon. But then, kung mag-submit siya, I will try to question him. When I was submitting to ICC, but in fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Bakit? One, kung mag-submit ka tayo doon, that is tantamount to recognizing the jurisdiction of us. So, I would ask him, why are you going to submit? Wala pang naitatakda ang Senate Blue Ribbon Committee na PEDSA kung kailan ang sunod na pagdinig ng Senado sa war on drugs. Hindi naman matiyak ni De La Rosa kung muling dadalo dito si dating Pangulong Duterte. Baka kung hindi nyo titigilan si Senator ba dyan sa ICC, baka ipagpatuloy nyo yung Pedialyx. Ako naman, alam naman natin kung sino mga suspect dyan sa Pedialyx. Baka sisipot pa itong si Cathy Binag at saka babalik din itong si Morales. Yan, magkagulo-gulo na. Gusto nyo talaga ng rumbulan, ha? So, yun ang nangyayari sa politika ngayon, mga guys, no? Nagbabanta itong si Romualdez sa impeachment at nagbabanta din si Sara na meron siyang talagang ibubulgar patungkol dito kay speaker, no? Bluetooth speaker. At mukha nga itong si Lisa Marcos, no, lumalambot, no, dahil sa mga sinasabi nga ng ibang bansa na tigilan itong mag-ama. Parang ayaw na talaga itong si BP Sara na mag-impeachment pa. Pero dito naman siya kay Boy Kilay. Alam natin,
na kumukontrol itong si Satanas dito kay Boy Kilay. Oh, nagpaparinig sila ngayon mga guys sa ICC, di ba? So alam na des yung mga tulunggis na yan. No? Prove it and make it happen kung gusto nyo. Mag-impeachment talaga. Walang problema. Oh, kitang-kita naman ng tao yan. Ang babaw ng rason ninyo. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. No? Maraming salamat po sa mga bago kong subscribers at saka don't forget pa rin to subscribe. Alright, God bless you all.